Pinamagatan ko po ang aking mensahe. Believe that God answers our prayer. Believe. Okay? So we're going to read the last verse, okay, ng ating text, okay, ng ating series dito sa 1 John, the book of 1 John. Ito po ang babasahin po natin ay 3 verses lang in 1 John chapter 5, 13 to 15. Ito po ang sabi, and I'll be reading in the New International Version. I write these things to you who believe in the name of the Son of God. So, kanino niya ina-address itong 1 John, book of 1 John? For those people who believe in the Son of God. Last week, we were talking about, that we as children of God are what? Overcomer. Pinag-uusapan natin yon. At nakita natin na kapag ka na-born again ka, doon palang overcomer ka na. Now, sabi ko nga po sa inyo, tinapos ni John yung kanyang book of 1 John with a bang. Bakit? Sabi niya ganun, despite of the fact, aside from overcoming every circumstances in life, aside from overcoming death, aside from overcoming the problems in this world, sabi niya ganun, did you know that you still have the advantage and authority by praying? Kaya itong focus niya ngayon, prayer. No, very seldom tayo natatouch natin talaga yung topic about prayer. Okay, kanina yung ating nag-offer ni Sister Marie, inimbitahan tayo, attend po kayo ng prayer meeting. Okay? Bakit po? Sapagkat maraming nawawala sa ating pribilehiyo kapag hindi ka prayerful. I'm not just talking about your personal prayer life, but getting involved with the collective, with a group of prayer warriors. Pag-uusapan po natin mabuti ito, mga kapatid ko. Dahil, sabi ko nga po kanina, the most important subject to a Christian should be knowing how to pray. Siguro sabihin mo, marunong naman ako mag-pray, pastor. Pero I'm not talking about your regular prayer, yung bago kumain, pagkatapos kumain, bago matulog, at saka pagkagising. Hindi po yun sinasabi ko. Okay? Alam kong marunong kayo mag-pray dyan. Okay? Pero ang sinasabi ko rito is the prayer that can move mountain, the prayer that can receive answered prayer. And did you know that when a person, lalo na kayong mga mananampalataya, the Son, those who believe in the name of the Son of God, you and me, we are Christian believers. When you start to pray, you are putting yourself in a different dimension. From the mortal realm to the spiritual realm. Maraming mga mananampalataya ang hindi naintindihan kung ano ang nangyayari sa kanya once he said, Lord, nandito po ako. Okay? You're putting yourself in a spiritual realm, in a spiritual dimension. So makita po natin dito, sabi po ni John, tuloy po natin, I write these things to you who believe in the name of the Son of God so that you may know that you have eternal life. Verse 14, this is the confidence that we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us. And if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have what we ask of Him. Wow. Now I'm going to attack. Okay? Dito sa sa mensahe na to. I'm going to focus on verse 14 and verse 15. Now makita po natin dito, this is the confidence. Now the word confidence here is very important. Sino sa inyo ang pagka nagpe-pray kay Lord, confident ka na ikaw ay kakausapin ng Diyos? Na ikaw ay sasagutin ng Diyos? Itong maraming kakulangan sa mga nagpe-pray. That's the reason why we do not want to pray. Because we're so frustrated, I don't know if God is really listening. Sometimes, sino nakakaranas o nakakaramdam ng pagka nagpray, parang pagka umabot ng kisame, parang babagsak uli sa iyo. Yung bang parang hindi man lang lumalampas sa bubong ng bahay mo, yung prayer mo parang, sige Lord, bahala na ako makakarating sa ito, Panginoon, but anyway, I'll try. Yung bang hindi mo talaga feel, nakarating kaya kay Lord? Talaga ba nasa harapan ako ng trono ng kanyang biyaya? Dahil hindi ko feel eh. Now, ang sabi dito ni John, as a child of God, you must understand that you have to be confident.
Okay? Now, yung ginamit na word na ano rito, na Greek word dito is pharesia. Okay? Sorry? Yan. Hindi pala naibigay, nailipat yung bago. Okay? Ito yung luma. Okay? Na minsan, kinakailangan i-check nyo mabuti, minsan may bagong parating, no? Now, confidence is pharesia. It means to be outspoken and be assured. Yun ibig sabihin yan. Ibig sabihin, when it comes to prayer, ang isang Kristiyano should be outspoken. Pag sinabing outspoken, yung bang you have so many things to say about it. Ang masakit, maraming mga Kristiyano pagdating sa prayer, okay. Nagpe-pray naman ako. We're not so outspoken about it. Okay? Ibig sabihin nun, yung bang sobrang sigurado ka na talagang a prayer, nako talaga kapatid, iba ang Lord pagka sa prayer. Kinakailangan ganun tayo, pharesia. So balikan natin yung sinabi rito ni John. Sabi niya rito, this is the confidence that we have in approaching God. When you approach God, you should have that confidence. Paano ka magkakaroon ng confidence? Okay? One thing, makita po ninyo, ang ginamit dito ni John, no. You have to know God in order for us to have that confidence when we pray. Ang masakit kasi, mga kapatid ko, maraming mga Kristiyano nagpe-pray agad, but we do not know Him. Okay? Ulitin ko, know Him. Hindi po knowing about Him. It's about knowing Him. Okay? Now, alam po ba ninyo na ito ang paraan? Para makilala mo ang Lord, kinakailangan you should know about Him first. Kaya may LTC tayo, may leadership training class, because we're trying to know about Him. About Him. But when you begin to accept that and apply it to your life, yung nakilala mo, inalaman mo tungkol sa Lord, yung mga information na naituro sa iyo, you now begin to believe that, apply that word to you, now, doon mo mapapatunayang, totoo pala siya. Now you're beginning to know Him. Naintindihan po ninyo, mga kapatid ko? So, it's like, si Sister Loy ninyo, okay, nung bago ko siya ligawan, bago niya pala ako ligawan, hindi nanonood sa akin. Okay? I have to know her first. Dahil inisip ko, baka mataray, baka ganito, baka ganyan. So you have to know her first. So kinikilala mo muna ang isang tao, tama po ba? Bago mo gawin ang isang susunod na bagay. Now, nung nakilala ko na siya, doon naisip ko, okay. Totoo pala ganito siya. Totoo pala ang mga chismis. Okay? Yung mga ganito, na ganyan pala siya. Ganon din tayo sa Panginoon. Okay? Ito ang sabi ni John. Kung gusto mong maging confident sa panalangin mo, you must know Him. Kasi yung totoong nakakakilala sa Diyos, talagang wow, pagka nag-pray yan, makikita mo ang boldness niyan. Kasi kilala niya ang Diyos eh. Naranasan niya ang Panginoon eh. It is something to know about God and to know Him. Yung iba naman, they jump agad talaga. They turn to know Him kahit wala pa silang alam sa salita ng Diyos. Pero pero hindi sila aware doon. Pero nung nakilala nila, nagbasa sila ng Biblia, umattend sila ng mga leadership training o nakapakinig sila ng mensahe, doon nila naunawaan, ganun pala si Lord, kaya pala, totoo nga siya. In any case, pwedeng makilala mo siya, okay, ng advance, pero hindi pa ganun kakilala, pero ang importante doon, you have that knowledge about Him. Para magkakasama yon at doon mo maunawaan na talagang Lord ngayon, kumpirmado na. Ikaw talaga ito dahil sinabi ng salita ng Diyos, ganito ka. At napatunayan ko sa buhay ko na totoo yan. Kaya ngayon sa tuwing magpe-pray ako, Panginoon, I have that confidence. Knowing God. Now, dito po ako talagang na-amaze itong word na to. He hears us. This word is so mind-boggling, so mind-shaking, mga kapatid ko. Kasi alam po ninyo kung bakit ang lakas ng dating sa akin ng word na He hears us. Because tingnan ninyo, who am I? Sino tayo? Tayo na just a created being.
We are just a simple created being, and God, the one who created us, the one who created the heavens and the earth, is now listening to you. Sabi ko, Lord, sobra, Panginoon. Kasi, isipin mo, Panginoon, nilalang mo lang kami, and I have an audience like you. When I begin to speak, Lord, kung nandyan ka, sabi ng Jeremiah 33 verse 3, if you call unto me, I will answer you. So, hindi siya sasagot, okay, hindi sasagot siya ng parang, sige, later on, or secretary niya, or answering machine. Hindi ganon. Now, gawin nating literal. Tingnan mo. Kapag sabihin natin, kunyari, si Brother Toto, sasabihin niya sa atin, okay ha, okay, maingay, kakausapin ko si President Biden. Dahil alam ko yung binigay ni President Biden yung aking yung kanyang personal telephone. At nung tinawagan niya, lo and behold, sumagot ng direkta si Biden sa telepono ni Brother Toto. And he even know the voice of Brother Toto. Yes, Toto! What's going on there in Japan? Okay? Bigla tayo, wow! Ang bigat ni Brother Toto. Biden yung kausap niya sa kabila. Same with us. And he is not just the President of the United States. He is the creator of the United States. The creator of the heaven and the earth. At ang sabi rito ng salita ng Diyos, tingnan po ninyo sabi ni John, sabi niya gano'n, this is the confidence that we have. Very confident ka that when you call upon God, ang sabi ni John, He hears us. How humbling experience that will be. When you are speaking, God is on the other line. I mean, mga kapatid ko, sabi ko nga po sa inyo, the reason why ang ating prayer life is boring, the reason why ang ating prayer life ay hindi ganun ka-exciting, simply because we do not know who's really at the other side of the line. If you can see to what the Bible is telling us, na ikaw ay anak ng Diyos. Remember last week? Ang laki ng ginawa ng Panginoon sa iyo nung tinanggap mo ang ating Panginoong Hesukristo. Grabe ang ginawa ng Panginoon sa atin. Thus, tinawag niya tayong anak ng Diyos. Ay sabi rito ni John, sabi niya, I write these things to those who believe in the Son of God. Naniniwala pa rin, nananampalataya ba kayo sa ating Panginoong Hesukristo? Now, this word is for you. Ang sabi niya, you should have that confidence. That confidence when you approach God, He will hear you. Prayer should be the most exciting part of our Christian life. Because that is the only way you can get in touch. You can converse with God. You have to understand na kapag ka ikaw ay nanalangin, lalo na kung ikaw ay may problema, you have to understand na kapag ka sinabi mong, Lord, God is now going to answer you. Yes, anak. When you say, Lord, you are now putting yourself from this mortal realm to the spiritual. You're elevating yourself. Kaya if you're not going to elevate yourself, kung di mo nakikita yung sarili na ganon, okay, hindi mo mauunawaan na kausap mo ang Diyos mismo. You have to really understand kung ano ang sinasabi at kung ano ang nasa isip nila John nung sinasabi niya ngayon ito. Dapat niyong maunawaan nung sinulat ni Jeremiah at nagsalita si God, si Yahweh kay Jeremiah, isulat mo ito, ang sabi niya ganon, if you call unto me, I will answer you. You see? Dapat niyong maunawaan, dapat nating maunawaan at dapat nating makita kung ano sinasabi ng salita ng Diyos. But sad to say, sadly, this generation of people do not enjoy prayer. Of course, we enjoy church, we enjoy music, we enjoy worship, we enjoy fellowship, we enjoy coming to the church, but sad to say, we do not enjoy prayer. We are happy every Sunday, but it's hard for them to convince them to pray. This generation. Okay?
Ulitin ko po mga kapatid ko. It's time to make your prayer time exciting. Because did you know that God is excited when you talk to Him? He's excited. Sabi ko nga po sa inyo, ang Diyos natin, makikita ninyo sa salita ng Diyos, sa tuwing nababasa ko yung ibang mga pagkakataon sa buhay ng mga mananampalataya, pagka nanalangin sila, makikita mo doon yung pagiging KSP ng Lord. Sabik na sabik siyang kinakausap at sabik na sabik siyang maka-fellowship ng kanyang mga anak kagaya natin. Isipin ninyo, if you call unto me, I will answer you. Right away, siyang kakausap sa'yo. Tayo nga, pagka tinatamad tayo, kahit anak mo yan, kahit paasawa mo yan, ay nako, mamaya na wala akong gana, pagod ako. Pero si Lord, sabi niya, no. If you call unto me, I will answer you. You have to understand that when you speak to God, He is listening. He's all ear for you. Oh yes? Dion? Ikaw ba yan? Ay, Pastor, Lord, pasensya na, wrong number. Wrong push. Ganun ba yun, Dion? Naro-wrong push ba? Now, bakit ko sinasabi ngayon sa inyo, mga kapatid ko? Because no matter, pagka hindi tayo naging seryoso at hindi tayo excited sa prayer natin, there are tendency na instead na mag-pray tayo, bibigyan natin o papalitan natin yung prayer time natin ng ibang bagay na gusto natin. Hindi bale, kahit hindi naman ako kasama sa prayer warrior, busy naman ako sa Bible study. Busy naman ako sa ministry. Now, ang mga bagay na yon ay magaganda, pero hindi mo dapat palitan ang prayer life ng mga bagay na yon. Because there are things that you're missing when your prayer time is lacking. Napakalaki ng pribilehiyo na makausap mo ang hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. Your prayer has authority to come to the throne of God. Your prayer is important to God. And your prayer is also important for you. Now, you have to understand na hindi lang tayo dapat maging confident, sabi ni John. Okay? Dapat tayo po ay alam natin when you pray, you have to pray according to His will. Okay? Tuloy po natin yung 14 at saka 15. Sabi niya gano'n, no? If we ask anything, sabi niya nun. Di ba sabi niya kanina, He will hear us. Pero ito yung masakit. If we ask anything to God, anything can be given to you. Pero merong ditong kondisyon. The condition is, you can ask anything for God, but it should be according to His will. Andiyan po ba kayo, mga anak ng Diyos? Okay? Now, ulitin ko. Walang bagay na hindi kayang ibigay ng Diyos. There's no request. There's no supplication that God cannot give. Lahat ay kayang abutin ng Panginoon. Alam niyo kung may bagay lang na hindi kayang ibigay ng Diyos. Iyon yung mga bagay na wala sa kanyang kalooban. Yun ang bagay na hindi pwedeng ibigay ng Panginoon. Kapag kayan ay hindi kalooban ng Panginoon, pasensya na kayo, hindi gagawin ni Lord yan. Pero sabi ng salita ng Diyos, there is nothing that God cannot give to you. Lahat ng bagay na makakabuti sa iyo, kayang ibigay yan ng Panginoon. Yung mga bagay lang na hiwalay o labas sa kanyang kalooban para sa iyo ang hindi niya pwedeng ibigay. Hindi natin ito pwedeng ipilit. Sapagkat God will never ever answer. That's the reason why sometimes, okay, hindi tayo tumatanggap ng answered prayer mula sa Panginoon because we do not know the will of God. We do not know. Now, siguro tatanungin niyo ako, Pastor, ano ba yung will ni Lord? Gusto mo maintindihan ko anong will ni Lord? The will of God is
in the Bible. The will of God is the scripture. The will of God is written and explained in the Word of God. Kaya importante, basic na dapat nagbabasa tayo ng Biblia, basic nakikinig tayo ng salita ng Diyos, basic nag-aaral tayo. Sapagkat kapag nalaman mo ang salita ng Diyos, doon mo malalaman ang mga parameters. Doon mo malalaman ang standard ng Diyos. Hindi pwedeng hihingi ka ng isang bagay sa Panginoon na hindi mo alam ang standard ng Diyos. Hindi mo pwedeng hihingin mo ang isang bagay sa Panginoon na hindi mo alam kung ano yung ayaw at ano yung gusto ng Diyos. Sapagkat tandaan ninyo, hindi porke tayo ay anak ng Diyos, lahat ng hihilingin mo ay ibibigay niya. Ganon din naman tayo sa ating mga anak. Tama po ba? Ikaw, GB, pagka hiniling sa'yo ng iyong anak, ng iyong uniko huwa, sasabihin sa'yo ng anak mo, Mama, gusto ko ng barel yung 45. Yung totoo, yung pumuputok, yung may bala talaga. Ibibigay mo ba? Hindi. Hindi lahat ng bagay ay pwede nating ibigay. Mas lalo na ang Panginoon because He knows what's good for us. Sometimes nagre-reklamo tayo sa Panginoon, Lord, bakit ganito nangyayari? Itong gusto ko mangyari. Bakit baligtad yata nangyayari? Because God knows better than us. Sometimes mas matalino pa tayo kay Lord. That's the reason why we got frustrated with God. Sapagkat parang mas alam pa natin ang dapat nararapat sa atin kaysa sa Lord. That's the reason why it is very important for us to know His will first. So that, maunawaan natin ngayon, Panginoon, yes, kaya hindi mo sinasagot to. Alam ko na ngayon, Panginoon. Naiintindihan ko kung bakit yung gusto ko, hindi mo binigay sa akin. Gusto kong malaman natin dito, mga kapatid ko, you have to study the Word of God. That if we ask anything, this Word is powerful. Ulitin ko. If you need healing, God can heal you. If you're scared, if you're disappointed, if you're stressed up, is there anything na hindi kayang gawin ng mundo para sa'yo? God can do it for you. Importante lang na alam mo ang standard ng Diyos. Sapagkat kung magpe-pray ka ngayon, nandun din ikaw sa standard ng Diyos. God will never fail. Yan ang madalas sinasabi ng Biblia. Pero bakit sinasabi mo ngayon, Lord, bakit you fail me? Bakit may mga answered prayer? Because ito ang dahilan. We do not know His will. At kita po natin, malinaw din po rito, okay, na kapag tayo ay nanalangin sa Panginoon, dapat niyong maunawaan na ang Diyos sumasagot. Sumasagot siya. At dapat din na maging handa tayo, ha? Maging handa tayo sa sagot ng Lord pagka sinabi niyang, you wait. Sometimes, ang tingin natin dun sa wait, no eh. Okay? You wait. Sometimes, sadyang dinadala tayo ng Panginoon dun sa waiting time. Because ang Diyos may timing. Tayo, wala tayong timing. Gusto ko, now, today, ima. Hindi natin alam, mayroong tinuturuan tayo ng Diyos na maging patient. Mayroong proper time ang Panginoon. Kaya sa prayer, nako, marami ang disappointed, marami ang frustrated kay Lord. Minsan, bumibigay na kagad tayo. Eto na, malapit nang ibigay ng Panginoon ang pagpapala sa'yo, pero you gave up. Patay. Pero kung alam mo ang will ng Diyos, you will never give up. Why? Alam kong standard na Lord. Alam kong nasa will ni Lord yung hinihingi ko, ibibigay niya ito. But in God's proper time. Sumasagot ang Diyos. Kaya lang makikita po natin na talagang, ay nako, pagdating sa salita ng Diyos, mga kapatid ko, talaga sa prayer, nakakalungkot isipin na tayo po ay, ang bigat na problema natin pagdating sa prayer. Yung ba pagka nag-pray ka nang lumampas na sa 5 minutes, tapos binuksan mo yung mata mo, wow, naka 7 minutes ako. Wow, ang tindi ko ngayon. Lumampas na 5 minuto yung personal prayer ko. Okay? Siguro, bigat ng mga problema mo, umabot ng 7 minutes. Okay? Pero, let's be honest. Hindi tayo umabot ng 5 minutes pag nag-pray tayo.
Nagmamadali ka agad. Yung ba pagka inuumpisa mo pa lang, gusto mo na kagad mag-amen? Ganun lang agad? I mean, ang katotohanan nito mga kapatid, nakakalungkot. Sapagkat ang Diyos, sabi ko nga sa inyo, sabik sa atin. Tapos ang iniisip mo na kagad, tuldok. Amen. Andiyan ba kayo mga anak ng Diyos? Gusto kong malinawan natin na talagang hindi ganito. Yun nga kausap mo, maghapon mong kausap sa telepono eh. Wala namang, kumbaga wala naman siyang naitutulong sa problema mo, nakakadagdag pa nga siya sa problema mo, pero okay lang, kausapin mo siya maghapon. Pero ang Diyos na mayroong kakayanang sagutin ang lahat ng issue sa buhay mo, 5 minutes man lang hindi mo mabigay? I hope pati yung mga kapatid natin sa Holland ngayon ay talagang naintindihan natin. Kasi alam po ninyo, napaka-importante talaga ng prayer. Okay? Minsan, sobrang katamaran natin sa prayer, pero masipag kang sumulat ng, ito'y pagpe-pray ng mga prayer warrior sa Miyerkules. Doon masipag tayo. Okay? Hindi ko sinasabing masama na parati kang humihingi ng prayer request, okay, sa mga prayer warrior. Hindi naman masama yun. Dahil alam natin na ang pinagpe-pray nila talaga yung prayer. Pero dapat naman minsan, kapag may panahon ako, magjo-join ako sa prayer meeting. Hindi naman kinakailangang madalas, pero you see to it that when you're free, I have to go. I have to be a blessing for others. Para naman, ako naman, napagpe-pray nila yung aking mga prayer requests, ako naman ang maging blessing sa ibang kapatid ko. Maipag-pray ko naman. Kasi, napaka-importante nga ng prayer eh. At tama yung sinabi ni Sister Marie kanina, ay nako, iba pagka naranasan mong ikaw ay nananalangin. Sabi ko nga sa inyo kanina, you're like elevating yourself from this worldly realm sa mundong ito to the spiritual realm because you are now communicating with the Spirit of God. Ibang klase yan, mga kapatid ko. You will feel humble na talagang God, ang buti-buti mo. Sa kabila ng aking mga kakulangan at pagiging isang simpleng tao lang, Panginoon, kinakausap mo ako. Ganun mo pala ako talaga kamahal at ganun mo ako binibigyan ng atensyon. Kaya huwag niyo isipin na walang totoo nagmamahal sa inyo. Mayroon totoo nagmamahal sa inyo, si Lord. At kapag nagsalita ka, kikilos kagad siya. Amen? Okay? Sabi po ng salita ng Diyos, Proverbs 15:29, the Lord is far from the wicked. Pero sa mga anak ng Diyos, tingnan niyo, but He hears the prayer of the righteous. Who is this righteous? You, the person who have that relationship with God. We were declared righteous. Why? Because you are the ones who were washed by the blood of the Lamb. It is the blood of the Lamb that made us righteous. Ang sabi ng salita ng Diyos. It's your prayer that God will hear. But the wicked, those people that are still in their sinful life, people who are not the sons of God, no. Sabi ng salita ng Diyos, the Lord is far. Malayo ang puso nila. Pero sa iyo na anak ng Diyos, He hears the prayer of the righteous. Palakpakan po natin ang ating Panginoon dyan. He hears your prayer. That's the reason why your prayer life should be the important part of our Christian life. Now, tandaan nyo to. There are two things na pinaalala sa atin ni John. You have to be confident. By what? In approaching God. And you can be confident by knowing Him more. Try to know the Word of God. Try to apply everything that you're learning from Him. Trust Him and pray. Okay? But gusto ko maunawaan natin na bilang isang mananampalataya, napaka-importante ng panalangin that you can never live a good Christian life without prayer. Again, ulitin ko, hindi lang yung prayer ng pagkakain, pagkatapos kumain, hindi yung prayer na pinag-uusapan natin ngayon. It's a prayer about you and God because you are now having that relationship with God. So kapag halimbawa, kung ikaw ay nung dati, nililigawan mo pa lang yung girlfriend mo. Okay? Ngayon,
Anong ginagawa mo? You spend time talking. Kinakailangan kasi yun ang gusto ng puso mo. Yung mister mo ng ibang bansa. Okay? Kahit malayo kayo, you keep that communication open with each other. Okay? Bakit? May relasyon kayo. Nung wala kang relasyon sa Diyos, hindi dapat okay lang na hindi ka tumatawag sa Diyos kasi wala kang relasyon. Pero ngayong ikaw ay tinawag niyang anak, ngayon na ikaw ay naging parte na ng kanyang pamilya, there's no way na hindi ka makikipag-communicate sa kanya in a very constant way, in a regular basis. You can live without friends. You can live without money. Kung sabihin mo, hindi, pastor, imposible. May mga nabubuhay kahit walang pera. Tingnan niyo yung mga pulubi, nabubuhay kahit walang pera. You can live without a job. But you can, as a Christian, you cannot live without prayer. I will give you 4 reasons why. Okay? The first reason why prayer is important for you as a Christian. As a Christian, ha? First, prayer purifies the heart from its trouble. It purifies the heart from your trouble. Tingnan niyo, ha? Bilang tao, araw-araw punong-puno tayo ng problema. Kristiyano o hindi Kristiyano, araw-araw we are flooded by different kinds of problems. And usually, araw-araw we are overloaded with problems. Walang tao sa mundong ito ang hindi namumroblema araw-araw. Now, kapag ka mananampalataya ka, did you know that prayer is so big of a privilege as a Christian? Sapagkat kapag ka mananampalataya ka, meron kang Diyos na mapagbubuhusan mo ng lahat ng mga sama ng loob mo. Meron kang nasasabihan, meron kang nahihingan o nahihingahan. Napaka-importante na meron kang nahihingahan ng problema mo. Tama po ba? Alam po ninyo, bilang isang pastor, madalas kong nararanasan yan. Okay? Pagka binuksan ko yung telepono ko, umpisahan na lang. May mga mag-uumpisa na kaagad ng litanya. Pastor, may problema po ako sa misis ko. Ganito, ganyan, misis ko eh. At saka yung mga anak namin, ito pa yung mga ganyan, ganon. At tapos, dagdag pa yung problema sa Pilipinas, ganyan. Ang dami! At makikita nyo lang po, ang sagot ko, oo, tama. Mali nga sila, ikaw tama. Okay? So, oo. Hanggang sa bandang uli, sasabihin niya, Pastor, marami pong salamat. Ang laki pong tulong. Sabi ko, saan? Hindi pa ako nagsasalita, puro oo lang ako eh. Ang laki pong tulong. Kasi, puputok po sana yung dibdib ko, pero nandyan kayo nakinig. Okay? Okay na po ako, Pastor. Wala ako sinabi. Okay? Bakit? Napaka-importante talaga ng someone na may mahihingahan ka, na may uunawa sa'yo. At sa bandang uli, wala akong bagay na sinabi sa kanya, pinag-pray ko lang siya. Sobrang genki na uli siya. Sobrang masaya na uli siya. Sobrang na-restore yung joy niya. Did you know? Such thing is the same when you pray. Hindi niyo ba napansin? Lahat, ilang daan ng Lord GM tumatawag sa aking mga miyembro. Ang tatawag sila. Hindi sila tatawag dahil masaya sila. Tatawag sila dahil siguradong magbubukas ng problema. Hindi nyo ba naisip, saan kaya itinatapon ni Lord, ni Pastor? Saang waste basket kaya na itatapon ni Pastor yung mga problema ng mga Tagalog GM? Sa dami nila. Alam nyo kung saan? Kay Lord. Sabi ko nga po sa inyo, mga kapatid, okay, sa buhay natin, sandamakmak na problema. Bagyong problema araw-araw. Kung wala tayong Diyos, at yan ay i-absorb mo ng i-absorb, madidepress ka, masisira ulo mo, bibigay ka, madidiscourage ka, aayaw ka na, at mawawalan ka na ng totaling tiwala sa Diyos. Pero kung ikaw ay marunong manalangin, kasi ang prayer natin, parating, Lord, penge. Lord, tulungan mo ako rito para ito ang maging sagot. Lord, kung gagawin mo to, ibibigay mo sa akin to. Hindi ganun eh. Did you know na 2 paraan ang tao para manalangin? Yes, 2 paraan. Yun yung panalangin na, Lord, pengi nito para magawa ko to.
Okay? Lord, yung parang prayer ba na sinasabi mo, Lord, help me on this. So that, Lord, bless me in this. I pray that you bless me in this. Parang sinasabi mo na, Panginoon, do something for me so that you can bless me para maayos yung problema ko. Or, you can either say, God, do something in me so that, Lord, malampasan ko tong problema na to. And eventually, Lord, ikaw ang mapupuri ko rito. It's not about changing your situation. It's about you being changed in the situation. Bakit kaya inaalaw ni Lord na tayo ay nandito sa problema na to? Hindi niyo ba naisip yun? When you pray, okay, you can give to God, Lord, all those worries, all those disappointments, all those pains, all those fears and frustrations. Pwede mong ibigay kay Lord yan. And the Lord will always be there to cuddle you and to assure you, huwag kang mag-alala, anak. I'm in control. Do not turn to barkada. Do not burn to your unbeliever na kantropa. Huwag kang sa kanila kasi alam po ninyo, they will only worsen your situation. Kapag ka ang Kristiyano, tingnan mo, hindi ka mananalangin at hindi mo ibubuga kay Lord lahat ng problema. Alam niyo po ba na it will choke you, your life, it will choke you? Kaya nga sabi ko sa inyo, eventually baka ma-depress ka. Yun ang sabi rito ni Jesus Christ. I remember, during the time na si Jesus Christ ay nagturo ng parable of the sower, sabi niya rito, ang mga problema sa buhay, it will choke you. Tingnan po niyo, Mark chapter 4, verse 19. Sabi niya ganun, but the worries of this life, yung mga worries, yung mga problema mo, yung mga troubles mo, okay? And the deceitfulness of wealth, dahil ang nasa isip mo lang parante, puro kinakailangan material na bagay. And the desire for other things, lahat ng desire na gusto mong mangyari dito sa mundong ito, sabi niyan, and choke the world. Ano nag-choke dito? Yung salita ng Diyos. Mananampalataya ka, it chokes the world. Hindi mo tuloy malaman kung yung salita ng Diyos ay totoo na. Making it unfruitful. Nakita nyo, mga problema dito sa mundong ito, ang salita ng Diyos hindi lalago sa buhay mo if you will let those problems to cover you, to overwhelm you. Kaya nga po mga kapatid ko, kapag nag-pray ka, anong ginagawa mo sa prayer? Binibigay mo kay Lord lahat. Yung mga takot mo, yung mga alalahanin mo, sinasabi mo kay Lord, Lord, ito baka mangyari ito sa anak ko, sa future ko, sa trabaho ko, sinasabi mo lahat yan. So, pagka ikaw ngayon ay nalinis ng iyong puso, it purifies you. Did you know, sabi ni Jesus Christ, kapag mayroon kang pure in heart, you can see God. If you want to purify your heart, gusto mong madalisay, gusto mong malinis, gusto mong gumaan, gusto mong mawala ang lahat na nag-choke dyan sa puso mo, matuto mong ibigay lahat ng problema kay Lord. Kasi kapag ka ibinigay mo lahat, mapupurify ito. At sabi ko sa Matthew chapter 5 verse 8, sabi niya, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Alam niyo yung ginamit na Greek word dito, na pure? Ang ginamit ni Jesus Christ dito yung catharsis. Ang ibig sabihin ng catharsis is to have a clean heart. So kapag ka ikaw ay nanalangin at binigay mo lahat ng kabigatan mo, kini-cleanse ni Lord lahat, hindi lang ng kasalanan mo, kundi lahat ng mga nakabaradyaan sa puso mo, lahat na nagpapahirap sa dibdib mo. Aalisin ng Panginoon yan. At ang sabi ng salita ng Diyos, if you have a pure heart, you shall see God. Doon mo lang makikita ang plano ng Diyos. Doon mo lang makikita ang Lord, nandiyan ka pala. Natatakpan lang pala ikaw ng mga maraming mga bibigat sa buhay ko. Kinakailangan palang ibigay ko lahat sa iyan para makita kita, para malaman ko ang kalooban mo sa buhay ko. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon dyan. Ayun na sabi ni Jesus kaya mapapalad daw ang pure in heart. Yung maayos yung puso, yung walang mga sigalot, walang takot, walang doubt, walang worries. That is the only way you can understand God. That is the only way you can envision God
Nandiyan ka pala talaga, Panginoon. But when you're so full of problems, it choked the Word of God. Hindi mo maintindihan, nandiyan pala si Lord. But when you pray, you're taking out all the words out from you, and you're now receiving the Word of God inside of you. That's what prayer is all about. Kaya prayer is important. Second thing, okay? Prayer, when you pray, bakit you cannot live your Christian life without prayer? Bakit importante ang prayer? Because prayer acknowledge that apart from Him, you can do nothing. When you start to pray, sinasabi mo sa iyong salita, Panginoon, hindi ko alam ang kasagutan. Hindi ako ang pwedeng sumagot sa problema ko. Kaya ako nagpe-pray, Panginoon, you hold the answer. When you start to pray, okay, ina-acknowledge mo na wala sa iyo ang sagot, na hindi mo kaya ang sagot. Bakit ang tao hindi nagpe-pray? Alam mo kung bakit? Kaya ko naman yung sagot eh. Hindi ko na kailangan si Lord. Magpe-pray lang ako pagka hindi ko na kaya. Pagka sinabi ng doktor, may taning na ang buhay ko. Kapag hindi na kaya ng mundo, okay, sasabihin ko, okay na. Doon lang ang mananalangin. Hindi ganon, mga kapatid ko. Kapag ikaw ay nanalangin, okay, sinasabi mo kagad, Panginoon, hindi ko kaya, kaya mo. Lord, wala sa akin ang sagot, nasa iyo. That's why you have to keep on praying. Hindi pa pwede minsan sa atin, pinag-pray ko na, mga dalawang buwan na, nagpe-pray ako, hindi ko naman nararamdaman sa mga sagutan. Keep on praying. Since you know God's will, alam mong gusto rin ni Lord na ibigay sa yan, bakit hihinto ka? God may be testing your patience. God may be testing your faith. Do not stop. Keep on praying. Amen? Okay? Tandaan po ninyo. Ano po ang sabi ng James chapter 4 verse 6? Paborito yan ng mga pinag-usapan din natin yan. Sabi nga nun, He gives more grace. That is why the scripture says, God opposes the proud and He gives grace to the humble. Did you know that when you pray, it makes you make yourself humble before the Lord? When you pray, sabi mo, Panginoon, ako'y wala, pero ikaw may magagawa. You humble yourself. Prayer is very important. Prayer is an action that says, Lord, I acknowledge you. You are the Almighty God, and I am just your Creator. When you face your problem head-on without really acknowledging God, sinasabi mo, hindi ko kailangan ng Lord. Kaya ko naman to. See? Sayang. May ready resources ka. King of Kings and the Lord of Lords, nandyan, pero hindi mo ginagamit. Amen? Okay? So, pangatlong bagay. The third reason why a Christian cannot live without prayer is that prayer will give us divine direction. Tayong mga anak ng Diyos, kinakailangan natin parati ng guidance, kinakailangan natin ng leading ng Lord sa buhay natin. Amen? Kailangan yan. Hindi pa pwedeng hindi mo ipag-pray ang mga bagay bago mo gawin. Kahit bago ka bumili ng bahay, magpe-pray ka sa Panginoon. Bago mo pasukin ang isang trabaho, magpe-pray ka muna sa Panginoon. Sa paghingi mo ng bagong trabaho, magpe-pray ka sa Panginoon. Para sa papasuking eskwelahan ng iyong anak, magpe-pray ka rin sa Panginoon. Kung ikaw ay papasok sa operasyon, magpe-pray ka sa Panginoon. Bakit parating bago gumawa ka ng isang bagay, kinakailangan mo manalangin dahil ikay mananampalataya? Because you're asking God for direction. You're asking God na hawakan kanya ng kanyang makapangyarihang kamay. That's the reason why you need to pray before anything else, before making a decision. Huwag kang gagawa ng desisyon na hindi kasama si Lord. Huwag kang gagawa ng desisyon na sarili mong diskarte. Kinakailangan kapag gumawa ka ng desisyon, kinakailangan, Lord, agree ka po ba rito, Panginoon? Hindi pa pwede yung may desisyon ka na, tsaka mo lang pinag-pray. Kinakailangan lahat ng bagay
kasama mo sa desisyon ng Diyos. Alam po ninyo, sabi na, ito paborito ng marami. Kabisado natin lahat ito. Proverbs chapter 3, verse 5 and 6. Anong sabi niya? Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto your own understanding. Magtiwala ka sa Panginoon mong Diyos ng buo mong puso at buo mong kaluluwa at huwag kang manahan o manangan sa iyong kaunawaan. Paano mo masasabi ngayon na ikaw ay nagtitiwala sa Diyos? Ito ang sagot, nasa verse 6. Why? Ito, ano sabi niya ron? In all your ways, acknowledge Him first. Ibig sabihin, kahit na ikaw ay makwarta, kahit na ikaw ay sikat, kahit na ikaw ay nasa mataas na posisyon, in all your ways, sabi niya yun, you acknowledge Him first. Kahit pa may sinasabi ka sa mundong ito, you acknowledge Him first. At ano sabi ng salita ng Diyos? Once you acknowledge Him, once you pray, once you say, God, alam ko, Panginoon, without you, I can do nothing. Alam ko, Panginoon, that you are the one who can give me the right wisdom for this. I acknowledge you, Lord, that without you, Lord God, I cannot be successful. Anong sabi ng salita ng Diyos? When you acknowledge Him first, sabi nga nun, His direction will come to you. Kita nyo, and He shall direct your path. Doon lang darating ang direction. But if you don't pray, if you do not acknowledge God, direction will not come. This is the meaning of Proverbs chapter 3, verse 6. Ang akala natin, direction will automatically come. No, not unless you acknowledge Him. Not unless you ask of Him. Not unless you pray. Palakpakan po natin ating Panginoon dyan. You see, even all the mighty men of God in the Old Testament, Daniel prayed para hindi siya makain ng leon. Shadrach, Meshach, and Abednego, they prayed while they are still inside that fiery furnace. Noah prayed. Moses prayed. Nung siya ay, tawag dito, nung sila ay nasa gitna ng dagat na pula at sila ay papatayin na nila Paraon. Every man of God prayed. Abraham prayed. Jacob prayed. In the New Testament, all of the apostles prayed. Jesus prayed. Because they are all asking for the Father's direction. That's the reason why a Christian can never ever survive without prayer. Because prayer can give us divine direction. Lastly, okay, the fourth reason why prayer is so important, that we cannot survive this life without prayer. Prayer will strengthen your intimacy with God. You see, relationship is one thing. But having an intimacy with God is another thing. Hindi maganda na kayo ay related lang pero hindi kayo close. Hindi na yung sinasabi ko. Related lang kayo pero hindi kayo close. Once God says that you are now part of my family, you are my daughter, you are my son. Pagka ganon, mga kapatid ko, hindi dapat yung, ay, born again na ako, ligtas na ako. Okay, bye-bye. Okay na ako. Okay? I'm going back to my life. Basta ako, kung kailan ko lang, wala kang commitment kay Lord, basta nagpe-pray naman, umate naman ako, okay na ako doon. No. Ang relasyon, okay, pinagaganda. Ang relasyon, hindi lang inaalagaan, kung hindi pinagbubuti. Andiyan ba kayo? Kapag bang isang tao mahal na mahal mo, hindi mo pagbubutihan na mas lalong gumanda ang relasyon ninyo. Bakit? Sapagkat ayaw mo siyang mawala sa iyo. Now, gusto niyo bang mawala si Lord sa buhay ninyo? No. Of course, the answer is no. So, anong dapat mong gawin? Pagbutihan nyo. Bakit? Kasi may kaagaw si Lord sa iyo. Intindihan nyo? May kaagaw siya.
hindi nag-iisa si Lord sa buhay ng mananampalataya. Sapagkat parating kumakatok si Satanas dyan. Ano, nagbago na ba isip mo? Meron akong pwedeng ipalit dyan. Subukan mo lang. Ganyan si Satanas. Okay? Parati siyang mayroong atake. Pero kung nagiging intimate ang relasyon niyo sa Panginoon, wow! Si David. Did you know that David was called the man after God's own heart? Ang taong malapit sa puso ng Diyos. Bakit? You know why? Because he kept that intimacy with God. David is not, actually, ang buhay niya, hindi siya santo. He live a life, a normal pasaway na anak. Okay? Parating bumabagsak si David. But you know what? David kept that intimacy with God. Ang Lord hindi ma-turn off sa kanya. Alam niyo ba 'yon? Paano niya sa prayer niya, paano nagkaroon siya ng intimacy? Anong relationship? Tingnan niyo, sabi niya sa Psalms 34, verse 4 to 7. Sabi po niya, I prayed to the Lord and He answered me. He kept on praying. Ibig sabihin niyan, I prayed to the Lord and He answered me, freeing me from all my fears. Tingnan niyo anong sinasabi niya? Saan siya sinagot ng Panginoon at saan siya pinalaya? Sa lahat ng kanyang mga takot, sa lahat ng kanyang mga problema bilang hari, sa lahat ng mga dinadanas niyang mga stresses araw-araw. Sabi niya nun, those who look to Him for help will be radiant with joy. Lahat daw ng tumatawag sa kanya at hihingi ng tulong, sabi niya ganoon, they will, instead na sila ay malungkot, instead na sila ay ma-depress, instead na sila ay mawala ng hope, they will become radiant with joy. Sabi niya nun, no shadows of shame will darken their faces. I cried out to the Lord in my suffering, and He heard me. He set me free from all my fears, for the angel of the Lord guards all who fear Him, and He rescues them. You see, what he was trying to say, you know what? Pagka nagpe-pray ako, hindi ako basta humihingi lang, Lord, bigyan mo ako ng maraming tawag dito, lupain, dahil ako na ang hari, bigyan mo ako ng maraming kayamanan, bigyan mo ako ng maraming tagumpay sa labanan. Hindi yon. Ang kanyang ino-open, yung kanyang mga takot, Lord. Yung kanyang mga fears. At ang sabi niya, and the Lord answered me. Binigyan ba siya ng maraming tagumpay sa labanan? Hindi. Ang ibinigay sa kanya ni Lord, alam niyo kung ano? Joy and patience and peace. Minsan, hindi naman natin kailangan talaga yung pinagpre-pray mo na, Lord, ibigay mo sa akin to. Lord, sagutin mo itong prayer request ko. Minsan, hindi naman yun ang totoong kailangan natin eh. Ang kailangan natin talaga, yung inner peace and inner strength that only God can give. Minsan, the more na dumadami yung material na bagay natin, the more pa nga na nagkakaroon tayo ng maraming takot eh. Tingnan ninyo kung sino yung maraming bodyguard. Yung taong mayaman o yung taong nasa pataas na posisyon. Sila yung maraming bodyguard. Hindi ba dapat sila yung walang takot? Dahil marami silang pera? Hindi. Mas madadagdagan ng takot. Pero kapag ka nasa iyo si Kristo, ano mang mangyari, you will always have a smile in the middle of the storm. Amen? Let us all stand up. Hallelujah. Gusto ko makita natin dito, mga kapatid, that as a Christian, God has given you that wonderful privilege of prayer. Alam po ninyo, sabi ko nga kanina, this is the most exciting part of Christian life. When you get to prayer, when you kneel, bow down before Him. When you start talking with God. Hallelujah. You have to start that intimacy. Gusto ko mamaya pagka umuwi ka, dapat mo maunawaan na ang Diyos ang kausap mo sa kabilang linya.
Gusto ko maunawaan mo na kapag ka sinabi mong Lord, maintindihan mo na ang tenga niya nakikinig na kagad sa'yo. That you are talking to the King of Kings and the Lord of Lords. Look at the word of Jeremiah, chapter 29, verse 12 and 13. Ito pong sabi niya, when you call upon me and come and pray to me, I will listen to you. You will seek me and find me when you seek me with all of your heart. Wow! Si God ang nagsasabi nito ngayon. You will call upon me and I will listen to you. Wow! When you seek me, you will find me. That is if you will seek me with all of your heart. When you knock, sabi ni Jesus Christ, the door shall be open unto you. When you seek, you shall find. Wow! Can you imagine? Did you know na sinasabi ni Jesus Christ yung mga bagay na yon, yung knock, yung seek? He was talking about prayer. And yet, hindi exciting ang prayer mo. Now, gusto ko maunawaan mo ngayon na once you open up your mouth and you speak to God, you are now connecting a long-distance call to God. Iba ka. Huwag mong igaya ang sarili mo sa mga hindi mananampalataya, sa mga taong walang relasyon sa Diyos. Some people might be saying, Kristiyano sila. But unless they are born of God, they can never be a real Christian they claim to be. Now, Christian, I want you to lift our hands now. Mga kapatid natin dyan sa Hola, I want you to lift your hands. The reason why God is allowing this problem, this fear, these troubles, these cares in this world to happen to us as Christians. Kasi nandito pa tayo sa mundo. Pero let us thank God because there is a God who will answer your prayer. When you open your mouth, God will be there to listen. Wag mong pakakawalan yung pagkakataon mo na ito, kapatid. I want you to be real to Him, to get serious with Him, because God is serious with you. Panginoon, habang nakataas ang aming mga kamay, alam namin, Panginoon, that you are right there at the other side of the line. Alam namin, Panginoon, naintindihan mo at na Lord, naririnig mo lahat ng mga prayer namin dito sa Lord GM. Lord, we thank you for such privilege. Lord, we are so humbled sapagkat napakasarap pakinggan at malaman sa salita ng Diyos that when we speak, when we call upon you, when we cry upon you, you will hear our prayers. Lord, hindi nakakarating sa tengang kawali, sa tengang hindi meron ngang tenga pero hindi naman nakakarinig. Hindi ka man namin nakikita, Panginoon. Ang Biblia na nakasulat na nagsasabing kapag kami nanalangin, ikaw ay nakikinig. Sapat na po yun, Panginoon, para maniwala kaming ikaw ay naririto ngayon at ikaw ay nakikinig sa panalangin namin. Panginoon, kung ano man yung nakikita niyong mga kabigatan ng mga aking mga kapatid, ano man, Panginoon, yung mga takot nila ngayon, O Diyos. Everybody, right now, I want you to open up to God right now because God is listening. We now have that connection with God. He sees you. He understands you. People might not understand you. Pastor Monty will not understand you. I might not understand what's your feeling. Why are you praying like this? But you know what? Our God understands you. Nakikita niya yung takot mo. Nakikita niya yung mga alalahanin mo. Nakikita niya kung ano at nalalaman niya kung ano yung mga bagay na pinagpe-pray mo ngayon. God, I thank you, Father. Hallelujah.
Sapagkat Lord, hindi lang yung mga bagay na kailangan namin ang pwede namin ipanalangin sa iyo. Pwede namin buksan ang puso namin sa iyo para gumaan ang puso na ito. Lord, purify our hearts right now, Lord. Help us to see your will. Help us to see your plans. God, I give you glory because I know that there is something good going on in the spiritual realm right now. As you hear the voices, as you hear the petitions of your children in this place. Hallelujah. God, all the highest praises and honor. Receive it, oh God. With thanksgiving, we thank you. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. Hallelujah.